po ang handa ng mga balita. Ngayong gabi makasama natin ang isang batilang abogado at isa sa pinakabatang tumatakbo bilang senador sa ilalim ng Ang Kapatiran Party. Tubong Bicolano at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter sa edad na 18, naging Youth Ambassador of Goodwill sa ASEAN countries. Diyos marahay na banggi at welcome sa Andar ng mga balita, Attorney Marwil Liasos. Sir, welcome po sa Andar ng mga balita at Action TV. Diretsong tanong, sa edad na 37, without any experience sa paggawa ng batas, kakayanin mo ba ang presyo ng Senado? Kasi yung function talaga ng Senado ay legislation. Hindi naman masasabi na wala akong background sa lawmaking sapagkat ako'y naging SK chairman at ex-officio member ng Sangguniang Barangay. At maliban dyan, meron akong experience sa parliamentary rules and procedures sapagkat ito ay isang subject na naituturo ko noon sa college. Sa UP? Nung nasa Bicol pa ako bago ako pumunta ng University of the Philippines. Okay. Ano po ba ang top priority na nyo na isusulong sa Senado at paano nyo naman po ito gagawin? Una sa lahat, ako naniniwala to, kumbaga doon sa back to basics tayo, no? Yung ating political problem sa bansa, masusolusyonan. Una sa lahat, kung ating tatanggalin yung pork barrel system. Maraming tumatakbo ngayon sa Kongreso at Senado sapagkat ang gusto lang naman talaga yung pork barrel. That is a source of graft and corruption. Kapag wala yan, talagang mas magiging tuwid ang daan natin sa ating bansa. Pangalawa, yung dapat na nating kayusin once and for all, yung political dynasties. Sapagkat alam naman natin na iilang pamilya lamang yung nagpapakasasa sa kapangyarihan sa ating bansa. At isa sa pangako ni Pinoy ay yung ipasa yung Freedom of Information Bill, nabinbin yata sa Senado at sa Kongreso. Yun ang isa sa aking mga pagtutuunan ng pansin. At dahil sa political reform na yan, dadako tayo doon sa iba pang mas importanteng pangangailangan ng bansa. Ang Kapatiran Party, ang isa sa talagang tinitingala ng mga maraming kolumnista, maraming manunulat, maraming mga dalubhasa, na ang tunay na partido ro sa Pilipinas, ang Kapatiran Party. But how sure are you na hindi kayo maging thermodorian reaction na kayo babalik, kayo bibigay lamang inyong prinsipyo sa politika? Alam mo, nakikita yan doon sa personal background ng isang tao kagaya ko. No? Marami kasing nagsasabi na kapag nakaupo ka na sa pwesto, baka gawin mo din yung ginagawa ng iba. Kakainin ka. Kakainin ka ng sistema. Pero sa tingin ko naman, sa aking experience bilang tao, nagkaroon na ako ng pagkakataon sapagkat ako naging executive assistant ng Department of Agrarian Reform, naging legal consultant. Minsan may mga attempt na bilhin ang prinsipyo mo pero hindi nangyari yon. So kung nakayanan ko in the past, siguro makakayanan ko rin sa ngayon. Isang Bicol region sa pinakamahirap na probinsya, no, sa buong bansa. Ano ang gagawin mo para ito'y kahit paano, no, maayos mo ang problema doon? Ang Bicol region ay isa sa pinakamahirap na bansa pero napaka-promising naman. Lalo nating itataguyod yung turismo sapagkat ang Bicol region ay isa sa pinakamagandang region sa ating bansa. At ngayon, marami na rin na mga nangyayari sa Bicol region at ito'y itataguyod pa natin para mas mapaganda yung tourism industry sa Bicol region. Speaking of Bicol and tourism, madalas din pong tamaan ng bagyo ang Albay. Ano po ba ang balak niyong gawin na mga programa para matulugan ng mga tao dito? Alam mo, napakaganda ng disaster preparedness program ng probinsya ng Albay. At ako'y sumasaludo sa governor ng Albay na si Joey Salceda sapagkat inimplement niya yung zero casualty sa pagdating ng sakuna. At ito ay itataguyod natin at kung madadagdan pa natin ng mas iba yung pag-aaral para mas maging pulido yung programa, bakit ang hindi? Ang mga Bicolano, mga Albayano ay makakaasa ng yung isang senador na Bicolano kagaya ko ay talagang suportado ang initiative ng local governments. Ako, ang question ko talaga usually mga personal. Mas maganda nga yung gano'n. Background naman, sir. Fellow graduate of the UP College of Law. Saan po ba kayo lumaki, sir? Sa taga Ako'y Bicol talaga? lumaki ng Bicol, no, sa Daraga, Albay. Yung tatay ko, Albayano, yung nanay ko, Isorsogana. So ako talaga ay 100% Bicolano. Nagtapos ako sa Bicol University noong 1996, Political Science, and I was a cum laude graduate of the Bicol University. Wala akong balak mag-abogado, Tere. Ikaw, pumunta ka rin sa College of Law. Gusto ko lang maging guro. No? Nagturo ako ng 2 taon sa Bicol at ako'y nag-take ng exam. Parang ginusto ko lang mag-try ng law aptitude. Pumasa ako kahit hindi ko ginusto maging abogado.
Kaya siguro, hindi ko rin pinangarap maging senador, kaya lagi kong sinasabi, baka maging senador din ako. Right. Ito, attorney, no? Kung halimbawa solid lang ang Bicol, so tingin niyo sapat na yun para marukulo kayo? Actually, ang Bicol ay solid sila sa mga anak ng Bicol, no? At meron kaming political pattern. In the past elections, unang binuboto nila ay yung mga Bicolaning kandidato. So ako ay talaga yung banking on my regional constituency. Pero 3.2 million lang yan, ano? Kailangan mo ng 9 million to 11 million para makasama ka sa top 12. Pero meron akong mga sectoral constituencies. Halimbawa, yung cooperative sector. Nangako sila sa akin na sila ay buboto sa akin at isa lamang ako sa mga dinadala nila at sila ay merong 9 million members. Kung dadagdag natin yung 3.2 ng Bicol, napakalaki po ng tsansa ng number 20 sa Senado na si Attorney Llasos na manalo. Number 20. So ito Sa ito. Sige ba ito? Sa akin. Ikaw yan. Hindi. Okay. Medyo personal. Okay lang po yan. Ilang taon na po ba kayo, sir? Ulit, sir? 38 years old na ako. Kayo ba'y married? Single? Single. Single. So, walang anak? Walang anak, Sa labas? kahit sa Sa loob. Pero hindi, in terms of family, Mark, di ba? Nabanggit nyo kanina yung support. Yung family nyo, how are they supporting you in this campaign naman? Actually, nung una, hindi nila alam na nag-file ako ng Certificate of Talaga? Candidacy. So, nung nalaman na lang nung nanay ko through the television, nung nanonood sila ng mga balita, kagaya ng program ninyo, saka nalaman. Nung nalaman ng nanay ko, nag-text. Siyempre, tuwang-tuwa siya at talagang sumusuporta. Ngayon nga sa pag-iikot ko ng bansa, nalaman ko na may mga Llasos din pala sa Coronadal, sa Iloilo, at saka sa Negros. Lahat sila nagfi-Facebook na sa akin. talaga? And they are telling me that they are supporting me. Marami pala kami. Oh, that's good to know. In terms of your campaign naman, sir, asa ng stage na po ba kayo? Nandun kami sa stage na, alam mo, we are feeling our way through the campaign at hindi pa talaga yung full blast, ano. At isa sa mga kakulangan namin ay yung pondo. Pero on my part, ako kasi, nagkataon na bilang abogado at kilala din naman sa legal profession, nai-invite mag-lecture, halimbawa sa MCLE, Tere, no, doon sa Gensan. Pumunta ako ng Gensan, diretso kampanya na. At inikot ko na rin yung mga networks doon at radio stations para makapagkampanya. And last week din, pumunta ako ng Coronadal, nag-lecture ako about barangay justice. No? And lahat ng mga barangay officials na umaten na nakarinig sa akin, talagang sabi nila, 100% buboto kami sa'yo at pati na yung mga barangay namin. So talagang nakakaano tayo doon nakakakuha ng mga puntos kahit wala tayong masyadong malaking pondo. Ito, Atty. Llasos, ito po ang pandarang portion ng ating interview. Simple yes or no lang po ang sagot. Sa aming mga tanong, handa na po kayo, sir? Very much. Anti-EPAL bill. Pro ako dyan. I'm in favor of anti-EPAL bill. Divorce. I am against it. Same-sex marriage. I am also against it. Anti-political dynasty bill. Talagang yes na yes. Pagrepaso sa oil deregulation law. Yes ako dyan. Pagpapalaya sa elepante ng Manila Zoo na si Mali. Kailangan, yes. House arrest kay CGMA. Hindi. Pork barrel. No. Pag-armas ng mga gwardiya sa mall. Yes. Freedom of Information Bill. Yes na yes tayo dyan. That note, maraming salamat po, Senatorial Candidate Attorney Marwil Llasos. Salamat, Marty. Good luck po sa inyo, sir. Salamat. Good luck, attorney. Thank you very much. Ngayon po naman, alamin natin ang maiging lagay